At tulad ng inaasahan natin mga tol, matapos lagdaan ni Pangulong Marcos yung dalawang bagong batas, no? Maritime law, eto na. Umaalma mga kapatid ang China. Ito ayon dito sa Manila Bulletins Online, China opposes Marcos signing of 2 maritime laws. Mga tol, eto panoorin natin to mula rito sa Manila Bulletin. At mamaya naman sa UNTV, bagong maritime law ng Pilipinas daw hindi dapat ituring na provokasyon ng China sa gitna ng West Philippine Sea. Kasi ito provokasyon to eh. Ang turing ng China rito Well, panoorin na lamang natin. Pero bago natin to simulan mga tol, kung ikaw ay isang Pilipino at ikaw ay naninindigan sa ating karapatan dito sa soberanya natin sa West Philippine Sea, mga kapatid, samahan ninyo ko. Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. 中国外交部已经就菲律宾出台所 Pasahin na lamang natin. The Chinese Ministry of Foreign Affairs has summoned the Philippines ambassador to China. Pinatawag nila mga tol, lodging stern protest over the so-called Maritime Zones Act and Archipelagic Sea Lanes Act enacted by the Philippines. No? At hayagan nga nilang tinutuligsa mga tol at kinokontra, ino-oppose nila mga tol etong bagong batas na pinirmahan ng ating Pangulo. 为海洋区域法和群岛海盗法召见菲律宾驻华大使，提出严正交涉。我想强调的是， I want to emphasize that the so-called Maritime Zone Act of the Philippines illegally includes China's Wangyan Island, known as Scarborough Shoal. Kasama daw kasi yung Wangyan Island nila, mga tol. 'Di ba? Yun ay pasok, mga tol, sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone, which is napakalayo naman sa kanila at lagpas-lagpasan na way far beyond ng kanilang 200 nautical miles exclusive economic zone din. Yun ay inangkin lang naman talaga nila. At kahit na dun sa ating pinakalumang mapa na tinatawag pa nga yung Panakot Island, is kasama na talaga ang Scarborough Shoal sa pinakalumang mapa ng Pilipinas na ginamit nga natin doon sa 2016 arbitral natin, yung reklamo natin sa Dahig. Kaya nga tayo nanalo din. Isa rin yung sa mga nagpanalo sa atin, mga tol eh. 菲律宾所谓海洋区域法将中国黄岩岛和南沙群 And most of the islands and reefs of the Nansha Island o Spratly Island, mga tol, and their adjacent water into the Philippines maritime zones, attempting to solidify the illegal ruling of the South China Sea arbitration case through domestic legislation. At tinatangka pa daw nating pagtibayin ng illegal ruling. Mga tol, yung tinutukoy siguro nila rito yung arbitral ruling kasi nga para sa kanila illegal yun eh. So mas ano pa pala sila, no? Mas tama pa pala sila kaysa sa Court of Arbitration, mga tol. 岛大部分岛礁及相关海域非法纳入非方海洋区域，妄图以国内立法形式固化南海仲裁案非法裁决。 Nako, Aling Mauning. Aling Mauning, wala na. 此举严 This move seriously infringes on China's territorial sovereignty and maritime rights and interest in the South China Sea. China strongly condemns and firmly opposed it. 重侵犯中国在南海的领土主权和海洋权益，中方强烈谴责，坚决反对。该法严重违反 The act seriously violates the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, DOC, and will complicate the situation in the South China Sea. 南海各方行为宣言将导致南海局势复杂化。菲方依据该 China will resolutely respond to any infringement, panibagong pagbabanta mga tol, or provocative actions taken by the Philippines in the South China Sea based on this act. 法在南海采取 Panibagong pagbabanta ng China mga tol, no? China will resolutely respond. 任何侵权挑衅行动，中方都将予以坚决应对。中方敦促菲方 China urged the Philippines to respect China's territorial. Bago kayo mag-demand ng respect, 'di ba? Matuto muna kayong rumispeto.
unang-una, respeto ninyo yung international law. UNCLOS number 1 dahil nakapirma din kayo dyan. Respeto nyo naman bago kayo mag-demand ng respect, di ba? Ano? China urged the Philippines to respect China's territorial sovereignty and maritime rights and interests, immediately stop any unilateral actions that may escalate disputes and complicate the situation. Pero yun mo mga tol, ang sinasabi nila ritong irespeto daw ng Pilipinas, yung territorial sovereignty nila o yung kabuuan ng South China Sea na halos sinakop na mga tol. Pati na yung ating karagatan mga tol, sinakop na nila. Yun daw ay kanilang sovereignty, maritime rights and interest. So, respeto daw ng Pilipinas yan. Ano kayo mga hilo? Di ba? Ano kayo mga hilo? 当切实 Rumispeto muna kayo. 尊重中国领土主权和海洋权益，立即停止采取任何可能导致争议扩大化、局势复杂化的 And genuinely maintain peace and stability in the... Ayan na naman sila, gumagamit na naman ng mga salitang hindi nila kayang gawin mismo. And genuinely maintain peace and stability in the South China Sea. Genuinely maintain, panatiliin ang stability at ang kapayapaan. Samantalang sila yung number 1 na manggugulo dyan. Nanggugulo dyan. China reserves the right to take necessary measures. Yan na naman. Additional pagbabanta na naman. 方面举动，切实维护南海的和平稳定。中方保留采取必要措施的权利。 Alright, no? At dahil nga dyan sa pahayag ng China, no, eto, ang bagong PH Maritime Law, ang Philippine Maritime Law, ay hindi daw dapat ituring na provocation ng China, no, sa gitna ng West Philippine Sea. Ang sabi ni Batumbakal, Professor Batumbakal, mga kapatid, yan, no? Naniniwala ang isang maritime law expert na hindi dapat ituring na provokasyon o provocation ng China ang mga bagong batas ng Pilipinas na nagbibigay linaw sa hangganan ng mga teritoryo nito. No? Panoorin natin to mga tol mula rito sa UNTV News. So hindi dapat nila ito tingnan bilang isang escalation na naman o kaya kung ano na namang sasabihin nilang provocation. Kalokohan yun. Hindi dapat Mga loko-loko kasi yun eh. No? Normal na talaga eh. masamain ng China ang bagong ipinasang batas ng Pilipinas na Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ayon sa maritime law expert at UP College of Law professor na si Attorney J. Batong Bakal. Kung talagang seryoso ang China na ayusin ang usapin sa Pilipinas sa West Philippine Sea, dapat anyang tanggapin ito ng maayos ng Beijing. Tama, di ba? Ang problema, hindi naman seryoso China eh. Di ba? Mga ano yan eh. Mga traidor yung mga yan eh, di ba? Mahilig sila makipag-usap, ganito sasabihin nila, pero iba ang gagawin nila. Dahil hindi naman pinalalawak ng Pilipinas ang claim nito sa West Philippine Sea, Tama. kundi kinaklaro lang ng mga bagong batas ang mga nasasakupang teritoryo ng Pilipinas. Tama. Aniya mula naman sa simula ay may legal na basehan ng claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So kung sincero ang Beijing na magkaroon ng maayos na usapan kung ano yung ating pinagtatalunan at pinag-aagawan at kung hanggang saan ito, di dapat tanggapin nila ito bilang isang pruweba, no? Kung ano yung ating kiniklaim, no? Kaso mga kapatid, since day one, hindi naman naging sincero ang China sa pakikipag-usap sa atin. Hindi. Never sila naging sincere. No, magkakasundo, magkakamayan, pero after few days, hindi nga umaabot ng 1 week eh. Few days lang mga tol. Ayan na naman sila nang water cannon, nangaharang ng babangga, ginagawa ng kanilang mga Coast Guard. Tapos bigla maglalabas sila ng press release nila, Pilipinas daw ang nambangga, which is sana totoo, no? Yung tipong pinapalayas talaga sila kasi nasa loob sila ng exclusive economic zone natin. Eto lang mga tol. Sana kapag naipatupad na talaga tong batas na to, no, ay suportahan to ng maraming Pilipino, not just Filipino citizen mga tol o mga mamamayan dito, no. Pati yung ibang mga nasa politiko, 'di ba? Pati ibang nasa gobyerno, iba't ibang sangay ng gobyerno, 'di ba? Kailangan nilang suportahan to kasi para sa Pilipinas to eh. Ang problema meron dito mga pro-China. Naku po. Isa sila sa mga kumukontra. At kung hanggang saan.
Dahil sa batas na ito, magiging malinaw at mas matibay para sa maritime law enforcement ng bansa gaya ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang hangganan ng karagatang sakop ng bansa. Una, kung anong pwedeng gawin nila saan, o kung hanggang saan sila pwedeng mag-exercise ng particular types of jurisdiction o kaya mag-carry out ng particular types of missions, magiging malinaw yon. At lalo na pagdating sa usapan ng likas yaman dagat, mga natural resources, Yan. magiging malinaw din kung Yan. hanggang saan yung mga hangganan ng inaangkin natin na natural resources sa karagatan. Yan. At pag naging malinaw yon mga tol, wala nang karapatan ng China. Supposedly, wala na silang karapatan para pigilan ang mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa loob ng ating exclusive economic zone. Wala na silang karapatan para pigilan tayo na mag-explore ng sarili nating langis. Diba? Sa loob ng ating exclusive economic zone. At wala na silang karapatan mga tol kung tayo'y magde-develop ng mga ating mga base militar o ating mga base sa mga isla na nasasakupan ng ating exclusive economic zone. Magiging malinaw din para sa ating mga kababayang mangingisda kung hanggang saan sila malayang makapangingisda. Ayon naman kay Professor Bohu, Ang problema nga 35 nautical miles pa lang mula sa kalupaan natin mga tol, hinaharang na tayo ng China Coast Guard Director ng South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, hindi magugustuhan ng China ang batas na ito. Dati nang tinututulan ng China ang pagbuo ng Pilipinas ng nasabing batas. China and the Philippines had disputes on the claims. Of course, China would not like this kind of domestic law. Even it is your decision, but Beijing has the right to show its dislike. Oh, may karapatan silang umangal. May karapatan silang umangal at may karapatan din ng Pilipinas na ipagpatuloy at isulong tong batas na to. Pero aniya, sa ngayon, bumaba na ang tensyon sa South China Sea kumpara sa nakalipas na taon. Kasi may bagyo. Yun lang ang dahilan. The good news is that I think the temperature of the South China Sea is going down compared with the last year. So I think Beijing and the Manila can use the diplomatic channel to manage the dispute. Samantala, ayon sa National Security Council, pinasasalamatan nila ang US sa offer nito na samahan ng Pilipinas sa resupply mission. At sana naman tanggapin na ng mga sundalo natin yan kung talagang nahihirapan sila. Pero nanindigan ito na nasa tamang posisyon ng Pilipinas na hindi humingi ng tulong sa ibang kaalyadong bansa pagdating sa RORE mission. Ayun lang. Alam niyo mga tol, wala namang problema kung sakasakali na talaga ayaw tanggapin ng ating mga kasundaluhan yung inaalok na tulong ng Amerika pagdating sa ating RORE mission. Basta maipakita lang ba ng ating mga kasundaluhan na talagang kaya nila na maghatid ng supply sa ating mga sundalo na naka-deploy, naka-assign na magbantay sa halimbawa sa Escoda Shoal kung meron ng bagong barko doon o kaya naman sa mga iba pang mga isla o lalo-lalo na kung saan madalas nagkakaroon ng tensyon sa Ayungin Shoal mga tol. Kung maipapakita ng ating mga sundalo na talagang kaya nilang gawin yung resupply mission na hindi nako-compromise yung kaligtasan ng ating mga crew o kaligtasan ng mga susupplyan nila, hindi katulad nung nangyari doon sa Teresa Magbanwang nagutom yung mga sakay noon. Kung maipapakita lang nila, hindi talaga natin kailangan humingi ng escort. Diba? Pero kung mauulit at patuloy na mauulit mga tol, yung mga nangyari nitong mga nakaraan na kung saan nagutom yung mga sakay nung Teresa Magbanwa, umiinom na lang ng tubig sa aircon, diba? Hinarang tayo, inagawan tayo ng mga airdrop natin na supply, tinapon sa dagat, diba? Pinagbabangga tayo, tinutukan ng palakol, binutas yung inflatable boat, may naputulan ng daliri. Kung paulit-ulit na nangyayari yon mga tol, tapos sasabihin ng mga sundalo, warning, na capable tayo, ipagtanggol lang atin. Tapos ganun ang nakikita natin, wala, kalokohan na lang, di ba? Kailangan natin talaga humingi ng tulong. But again, sige, bigyan natin sila ng benefit of the doubt, di ba? Kaya nyo, pakita nyo na lang sa mga mamamayang Pilipinong kaya talaga. And I think we were proven right. We were proven right because after the June 7 incident wherein one of the Filipino sailors had their finger cut off, this led to the successful bilateral consultation mechanism. And the BCM
between the Philippines and China led to a preliminary understanding. And this understanding, fortunately, up to now, still holds. And we are very positive that in the next missions, it will hold. Sana, no? Sana. Kaso tinutukan na naman tayo ng laser nitong nakaraan, yung BIFAR, binangga, ginitgit. Kahapon November 8, nagtapos na ang 3 araw na Manila Dialogue sa usapin ng South China Sea kung saan dinaluhan ng mga foreign policy expert, akadema at mga leader sa Indo-Pacific at Southeast Asia. Ilan sa mga dumalo kahapon sa dialogue ang ambassador ng iba't ibang bansa sa Pilipinas gaya ng US, Japan, Australia, Canada at Germany. Ryan Lacanlale, US. Lahat yung mga bansang yan, mga tol, suportado nila Pilipinas sa laban ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. Anyway, bilang isang Pilipino, mga tol, ano ang masasabi mo dito sa pag-alma ng China? Dito sa mga bagong batas o dito sa 2 bagong batas na pinirmahan ng ating Pangulong Marcos, no? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.